So yun guys, matagal na yung video na to sa phone ko. Parang may 2 months na rin yata. About to sa unboxing ng Tecnopova 5G na nabili ko. I mean, inutang ko sa Shopee. Kasi nung time na yun, parang bagong labas lang siya. And sakto sa napanood ko yung unboxing ni Beans. And parang yun nga, sabi niya within the following days pag bumili ka, imbis na 9,999 yung babayaran mo, magiging 8,900, so less than 1,000. Tapos siyempre sayang yung pagkakataon since hindi rin naman makakabili ng cash, wala rin pang down. Kinuha ko na siya sa SPay Later, and parang 1 year to pay, and then parang 1,100 a month, so ang babayaran mo siya. Hindi naman masama, good deal na siya. By the way, simple unboxing lang to para lang mapatunayan ko sa inyo hindi naglolo ko yung seller. Official Tecnopova store din siya sa Shopee. Tapos alagay ko yung link, and then ano ba, pakita ko sa inyo yung laman ng box. Maangas yung presentation nila, and well packed din. And sana ma-enjoy nyo. Again, simple unboxing lang to, hindi siya masyadong detailed, so enjoy nyo lang yung video. So guys, proceed na tayo sa unboxing. So yan, kita nyo naman, balat na balat siya, and ang daming kalagay na fragile nga yung laman. And pero nakakatakot pa rin kasi baka ang laman niya is alam niyo yung bato. Kasi pa naman yung scam ngayon sa online. And then pag namuksan niyo yung first layer, sunod dyan is yung parang bubble wrap niya para sure na walang issue. And yeah, so I think tumating siya less than 3 days since na na-place yung order. And matatrack mo naman sa Shopee, so alam mo kung nasan yung item. And then ayun, may resibo pa, and blackout ko na lang yung mga details dyan. So yan, nakikita niyo yung price dyan, 9,600. Actually, hindi ko na maalala kung may discount pa siya, pero parang mayroon basta hindi siya full price na 9,500, pero ang nakalagay dun sa receipt parang 9,600. Parang it's either less 1,000 or less 500. And then at least may resibo ka na, nagamit mo siya for warranty if ever. Pwede mo naman silang i-chat kung sakaling may problema sa item. I think yung warranty niya is 1 year or 12 months din. So yan, linis muna tayo. Mahirap na. Wala pa rin tiwala na all goods na tayo sa COVID. I mean, nandyan lang siya, pero natin malitin yan. Mahirap magkasakit. So yan, kita nyo naman well packed, and matutuwa kayo sa box niyan. Actually, nagamit na namin yung phone yan kasi nga parang 2 months old na yung video, and hindi ko lang talaga nagawa. And reason ko rin kung bakit gusto kong i-share yung video is para ma-clear sa memory ng phone ko, kasi December, maraming galaan na mangyayari. Nasa akin pa yung Moza MX, so alam na. So yun na yung box. Yan. Technically this is a parang semi mid-range phone, pero more on gaming. And I mean, yeah, more on gaming, pero malaban din naman yung camera at saka yung video. Mas natutuwa pa nga ako sa portrait ng mga pictures na compare sa akin. So ayun, nakikita niyo yung battery, 5,000, 68 watts, and then ano nga ba yung 5G na rin siya. So may free din siya na dito dun sa seller na nabilan ko, kasi ready naman niya yung Tecnopova sa voice over LTE or VoLTE. Voice over LTE. So gamit na gamit din yung 5G dyan nung nag-Shangri-La kami nung one time. Sobrang nasa 300 yung speed ng download. Sarap. And yan, so hirap mag-unbox. Isang kamay ko madumi, isang kamay malinis. So yun, so yun yung item. Sige, linisin muna natin. Ang kinuha namin ng kulay ay I think it's silver something, basta hindi siya yung pure black. Yung may gaming aesthetics din pala yung likod niya, so panalo. And then yung screen niya is IPS LCD lang, pero 120Hz na siya yung refresh rate. So like I said, pwedeng pang gaming talaga.
ma-enjoy mo yung magandang screen. 6-inch plus yung screen, merong maayos na speaker, dual speakers, and yung katawan niya is plastic yung back plus yung front. Excuse me, plastic din yung sides, yung frame. So magaan siya kaysa sa Poco phone ko. So ito again, proof lang, simple unboxing lang to, and para makita nyo na legit si seller. So kung may mag-i-interest na bumili, pwede kayong bumili sa kanya. And then kung may tanong nga pala kayo, okay may yung mag-comment. Alam ko naman yung sagot based dun sa experience namin. I-share namin sa inyo. So yan, Tecno Pova 5G. By the way, itong phone na to is binili ko para sa aking girlfriend na pinangakuan kong papalitan yung phone. Since 2019 pa kasi yung phone niya, naka Samsung Galaxy, Samsung A6. So hindi na makasabay ngayon ng mga demands ng year 2020. Sobrang lag, mabagal, yung internal memory niya mababa, and then yung RAM 64 gig lang yung internal memory, tapos yung RAM niya ewan ko ilan, tapos yung chipset pa niya or SoC niya is Exynos old school, pangit. So sabi ko palitan na natin yan, madaming ganap, so hindi ako nakabili agad, pero ngayon nakakita ko ng magandang phone, ganda naman yung camera, tirahan ko na. So yan, haba ng mekos-mekos sa paglilinis. Ganda ng box niya kasi andun yung bukas mo sa likod, and then ayun na yung phone. Sinara pa talaga ulit. Napaka clean freak, pero andun lang talaga, better safe than sorry. So yun na nga, 256, 8GB plus 8GB yung RAM, 50 megapixel yung camera, and 120Hz refresh rate. So 68 watts, parang pagka nag 20% siya tapos tinarge within 50, less than an hour, 50 minutes to 1 hour, punong-puno na siya, solid na, wala nang issue. So yan siya, yun, see, parang silver yung kulay niya. And kung ako yung nagmamayari ng phone, masaya-masaya na ako kasi more on gaming yung datingan niya, and ang angas ng dating. Kasi yung likod nga pala niya, pagka may notification kayo or naglalaro kayo, may ilaw yun. So parang ginaya nila yung phone ng Infinix na hindi naman lumabas dito, yung GT10 Pro. Sayang, sa India lang yata meron, pero ang ganda nun, gusto ko yun. Kahit yung credit ko yun puro utang na. So yan siya, yan, tagalin muna natin yung NTC details, hindi ko kailangan yan. Nakikita ko minsan sa jeep yung mga phone, hindi na tinatanggal yan. Ang cute lang. Pwede nyo tanggalin yan, save nyo na lang. And then, so yun, laki ng screen, halos ewan ko kasi laki pa siya ng Poco, pero malaki siya. And then may pre-installed na screen na yan, parang plastic frame or plastic protector. Tapos sa likod yan yung Tecno Pova nga nakalagay, and then dual camera sa likod, isang single flash na LED. And then yun, so, di ba bumukas, medyo ko nakabahan ako nyan makaka hindi bumukas. So yan yung likod, sobrang ganda. Kita mo yung likod, alam mong gaming phone talaga yung datingan niya. So ganda. So yan ang Tecno Pova, so basic setup. Madali lang palang maglipat ng apps, and if na-backup niyo yung phone niyo before niyo ilagay yung details ng email niyo dito sa bagong phone, lahat ng na-backup niyo doon sa previous phone is ililipat ng Google dyan sa bagong phone. So mas maganda siya, hindi katulad ng dati nung nagpalit kami ng phone ni GF galing Lenovo papuntang Samsung A6, gumamit pa kami ng app para so yan pala yun naman nung box sa ilalim, si ejector pin, very basic lang din. And then yes, alcohol muna ulit, tapos may Free Fire na card, nagamit ko na rin yan. Hindi rin naman maganda yung Free Fire, mas bet ko pa rin yung Firelight, PUBG, tsaka COD, pero more on Firelight ako ngayon. Tapos yan, yung sinasabi ko sa inyo, hindi lang pala siya 12 months, so 12 plus 1, 14 months warranty. So as long as meron kayong mga details nyo, yung resibo, makita nyo na kay seller, sampan naman sa kanya. And then yung instruction manual,
Basic, very basic din. Hindi ko na alam binasa ko yan. Parang hindi na. May kailangan pupunta sa akin pag sa phone. Hindi na. And then yan, may mga libreng stickers. Parang bumili ako ng Poco X3 Pro. Meron din siyang kasama mga gaming stickers. And then jelly case, libre na yan. Kitang-kita yung camera frame sa likod yan. I won't advise na maglagay kayo ng screen protector dun sa camera lens. Kasi sa phone ko dati sa X3, binigyan ko, naging blurry yung shot. So recently tinanggal ko siya, mas malinaw na. Then yung charger niya, charging cable from A to C, orange labeled. And then yung 68 watts fast charger niya. Laki. Alas kasing laki lang ng charger ng Poco X3 Pro. Sobrang ganda, mabilis. And lastly, yung libreng earphones. Solid. Ganda rin siya, nagagamit siya ng earphone ko. Kaya bagay sa kanya kasi lagi siyang video call sa relatives niya. So, gamit na gamit. Pag nanonood siya ng TikTok, tutulog ako. Gamit na gamit niya rin yan. So, the best. Good. So, yun. I think mag-proceed na tayo dyan sa setup ng phone. And pakita ko sa inyo kung ano itsura niya after ma-setup. So, yung puro. Napapikit-pikit pang nalalaman. So, yan na. Install na namin. Nabuksan. I think nandiyan na rin yung SIM card. Yun. Quick look lang. Yun yung screen. Sa right side yung power button and yung fingerprint scanner. And sa dami ng security nga pala, may face unlock, secure pin code, pattern, and fingerprint sa side. Tapos saan ako pumunta? Tapos hindi ko na malala tong video na to. Tagal na kasi. May pa ganun pa. Anyway, so yun nga, sa ilalim, sa taas, may isang speaker, isang set. Then pagka lumipat ka sa cover na natin yan. Sa baba, Type-C, microphone, 2.55 na headphone jack, and then yung bottom firing speakers. I think sa left side wala naman, kung hindi yung SIM ejector tray lang, or SIM tray, sorry. And then that's it, I think. Yeah, yan na yun. Yung power button nga pala is parang dual function, so pwede mo siya i-press pang-unlock and then on and off na din. Pero I won't suggest na mag-pindot kayo nun. Double tap nyo na lang yung screen kung ilalak nyo, and then double tap din ulit kung i-unlock, tapos fingerprint na, diba? Sige na nga. Sana gusto niyo yung unboxing, napaka basic lang. Again, lagay ko na lang yung link ng items sa baba ng description ng YouTube. And sorry kung medyo na-delay dahil tagal na talaga yung video. Kailangan ko lang mag-clear out ng file sa phone para sa mga lakad sa December. And again, proof to na legit yung seller. Maganda yung item. And ano pa ba? Masarap mag-shopping sa Shopee kasi may S-Pay later. So again, 1 year to pay yun, around 1.1. So hindi na masama. Legit naman siya, maganda siya. And if may tanong kayo, mag-comment na lang kayo. Thank you. Pa-like na lang, share, and subscribe. Bye!